Yup. 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 Hi guys, Mami Park is here. Kamusta po kayo? Hindi ako nakapag-vlog kagabi. Supposedly magbablog ang Mami Park kagabi. It is because 2:30 na kami umuwi kasi nga nag-inuman again ang ating mga rainbow, mga LGBTQ members. Papap ko dyan guys, or makita natin kung saan ko siya inilagay, no? So maraming salamat sa kanila. So update, hindi nakagawa si Daddy Park today kasi may mga hinihintay siya ng mga materyales na kailangan niya sa kanyang ginagawa doon sa ating branch, no? So today yata ay dumating na kasi may binayaran na naman ako. So today din ay na fully paid na natin yung ating 2 months deposit kay landlord natin sa ating branch, no? At yan nga ay nag-worth, saan na ba yung notebook natin? So pinaglaanan ko siya ng notebook. Ang akin po kasi guys, maliban lang doon sa tinitirhan namin ang akin po kasi mga business rents na establishment, may mga kanya-kanya po silang notebook. So ito po yung dito. So kaya po yan ay marami ng laman sa totoo lang. Ayan. Ito po ay dito. So every time po na dumadating ang may-ari ay pinipirmahan niya dito yung aking bayad. And then ito naman ay ang para dun sa branch natin. So ang ayan, meron ng laman. So nagtotal na po tayo dyan ng kan ba total natin. Kasi heto na rin po yung notebook. Ituturo ko po sa inyo yan lahat guys. Once po na nag-start na po tayo ng operations doon. So, bear with me sa mga nagpa-follow ng journey ng ating branch. Kasi tingnan nyo po kung paano si Mami Park magtala mula sa simula. Okay? So, pinasimple lang. Hindi kailangan complicated. Mainam lang nalalaman nyo yung mga money in and money out nyo. Yung mga expenses, especially na nanonote. Kasi baka hindi nyo masyado binibigyan ng pansin yung kahit mga maliliit na bagay, baka mamaya ay hindi maging tama yung inyong pagtatala, no? So, sa amin talaga, lalo na yan kasama ko si Daddy Park, lahat talaga nire-record namin. That is ang kagandahan sa amin ng Daddy Park. Talagang kami, kapag ka mula nung join force na kami sa pag-manage ng negosyo, nandun na talaga lahat na nakatala. Even naman kahit nung ako lang, alam niyo naman yan, binablog ko yan, di ba? So, tingnan nyo, marami-rami din kaming expenses. So, nag-total ng 19,200 yung ating 1 month deposit and 1 month advance. Kasi po, monthly ang rent po namin doon sa branch ay 9,600, parang ganon. Nasa 9,600. So, ayan. So, sa totoo lang, as of now nakaka 33,000 na kami, no? So, hindi pa nasisimulan, nade-delay yung sa amin sa shelves. Hindi ko naman makontra ang Daddy Park nyo na ratraten na sabihin na bilisan mo. Hindi, syempre, respeto naman sa Daddy Park, no? This is the very first time na gusto niya may counterpart siya talaga. Yung talagang hands-on siya na maging parte nung business natin, no? So dati kasi nung nagkaroon tayo ng shelves, hindi naman iyan tumulong lang ang daddy sa financial. Hindi katulad nung ngayon ay tumutulong si daddy sa financial kasi pagka meron siyang itatabi na pera, tumutulong siya. Pero kapag wala, ako lahat, no? Kasi kumikita sa akin si daddy dahil syempre, 'di ba? Inaarkila ko siya kapag kami bibilin sa labas. So yung kinikita niya tsaka ng van naitatabi niya. Walang gastos kasi siya, hindi yan basta gumagastos, no? So, yun na lang talaga ang hinihintay guys. Ready na kami. Actually, konti na lang din yung idadagdag para doon sa kabila. So, kung maalala nyo din sa mga previous vlogs ko, yung mga orders ko kay EKC, umabot talaga yan ng more than 100,000. At ngayon ay halos malapit na nating matapos yan. Kasi nga, yan ay para sa paghahanda kay Lola Park. Actually, pati sa mga Nestle products, no? Nakita nyo, ayan. Sobra-sobra din na akong umorder. Kasi nga, pinaghahandaan ko nga na yung ililipat kay Lola Park, lalagay ng mga items. So, shelves na lang talaga ang hinihintay and we are ready na, no? So, kapag once naman na natapos yan, mabilisang displaying na ang gagawin. And tinawagan ko na rin, alam na ng Ace na sooner or later magpapadala na ako ng shelves ng ice cream. So, yon. May nagtatanong guys, sabi niya,
Ayan, nahanap ko na finally. Sabi ni Shannon Rose Millares, 8386, no? Sabi ni Ma'am Shannon, Mami Park, dapat po ba may copy yung may-ari ng tindahan sa lock ng nirerentahan na store? Concern ko po kasi baka kupitan na nirerentahan namin yung mga items kasi nasa likod lang ng store yung bahay nila. Okay, so this is depends upon the situation. Usually po talaga when it comes sa mga rentahin, especially the residential, ay merong master key na tinatawag na copy ang mga landlords. Kasi if I will remember when I was in my very first apartment nung kami ng mga bata, meron silang master key. Tapos, dahil hindi naman nila masyadong naaasikaso ang tatanggapin ng mga magrerenta sa mga bakante, at dahil ako yung laging napapagbilinan ng mga ganyan, dumating talaga dun sa point na pati yung mga master key, ibinigay nila sa akin. Kasi, yun nga, dahil nga kailangan na buksan pagka may magtatanong, ipapakita yung unit, i-endorse mo yung unit sa client or sa uupa. So, dahil napapagod nga yung na kakatawag ko doon, pupunta pa ako doon sa mismong bahay nila para lang manghiram ng susi dahil merong titingin ng ibang unit, ganyan. So, they decided na ipagkatiwala nila sa akin yung mga susi. And kapag meron ng madidil na may rerenta, ibibigay ko na lang yung copy na isa para sa mga rerenta. And the other one, dalawa po kasi dalawa ang susi ng bawat pinto. Nasa akin, master copy ko siya, parang master copy ng may-ari. Pero ako ang nakahawak. So, technically and basically, meron talagang master key ang landlord sa residential. Now, pagdating naman po sa commercial buildings or commercial space or establishment, hanggat maaari meron talaga technically. It is because just if ever na may mangyaring sunog, magkaroon ng problema na aksidenteng maiwala ng may-ari, ng renter ang susi, dapat ay merong master key, ika nga. Now, in my situation here, na first time ko naman din na nagrenta ng commercial space na na-experience ko, dito, walang key pagdating doon sa mismong roll-up. Kasi ang roll-up, may mga gawayan na may key mismo sa roll-up. So, hindi na yan ginagamit. Kumbaga ba, ay mas prefer na yung magpo-provide ng padlock ang renter. So, in our case also, hindi na namin binibigyan ng another copy ng susi ang may-ari. Kasi it's our privacy nga, especially business yan. But, we make sure na ang aming padlock na gagamitin ay meron hanggat maaari na 2, 3 hanggang 4 na copy. 'Di ba meron pong nabibili ng mga padlocks na 4 ang susi. So napakalaking bagay noon. Kasi tulad ko, pag ako bumibili ng padlock, ay meron akong copy, merong copy si daddy, at meron pang isang spare. Hanggat maaari, ganun po ang aming binibili na padlock at matibay. So as well as doon din sa aming establishment, no? So tulad nito guys, 2 yata or 3 sa bawat padlock yung nabili namin na may copy. Hindi ko lang alam kung lahat nagamit na di daddy yung padlock. May padlock pang natitira, alam ko Kasi ang isa lang yung nilagyan niya ng padlock bawat pinto dun sa kabila, dun sa branch ni Lola Park. So, technically, dapat merong master key talaga, no? But for your assurance, usually talaga pag establishment hindi na binibigyan ng master key ang may-ari. Nasa iyo na dahil ikaw ang magpo-provide ng padlock kasi personalized padlock mo ang ilalagay mo diyan na pagka establishment pero sa residential talagang may master key ang may-ari, no? So bakit nga ba ganon may master key ang may-ari lalo na pag residential? It is because may mga renter na umaalis, ang tagal nang hindi bumabalik or through contacts na lang nagsasabi na hindi natutuloy, hindi na magrerenta, tapos may naiwan pa palang gamit sa loob, ganyan. So para mabuksan at para ma-dispose yung gamit sa loob at para mai-offer na sa ibang may interesadong magrenta, kailangan may kopya ang may-ari ng susi. Ganon. Another pa dyan is protection nyo ng landlord na mahuhold ang gamit mo habang hindi ka pa nakababayad ng renta.
No, sometimes kasi iyon na lang yung habol ng may-ari. So it is case to case basis pa rin, kung depende sa napag-uusapan nyo, no? But if I were you, to be safe, wag na lang kayong magbigay. Hindi dapat magkaroon ang may-ari. Lalo na kung iyan ay merong mga valuable things dahil negosyo yan. Kasi ako, ganun din kami dito. Walang kopya ang may-ari ng susi. Kami ay nagsusurrender ng susi or tinatanggal namin yung padlock namin kung gusto namin kunin, kung bibitawan na ang unit. And yung may-ari, i-inform namin para mag-provide siya ng sariling padlock nung maiiwan ng establishment. No? So, ganun ang ginagawa namin. So, tulad nung eto, siguro kung kukunin yung aalis dito sa kasunod ko, kung kukunin niya yung padlock niya, wala namang problema yon, no? So, kung halimbawa, hindi ko kukunin yung unit na yon, yung may-ari magpo-provide yan ng susi or ng padlock, I mean, na may susi. Para every time na may titingin dyan at i-entertain ko, is mabubuksan, no? Iiwan sa amin, it's either sa akin or sa butika. Ganun lang, ganun lang. Usually talaga sa establishment, hindi binibigyan ng ano, no? Pero talagang dapat meron. Kaya lang, dahil nga sa protection mo, ng privacy mo, ay dapat na hindi talaga sila magkaroon ng master key. Kasi, maaaring magkaroon ng inside job. Yun kasi yung iniiwasan natin dyan. Although hindi naman natin pagbibintangan. Siyempre, talagang ganoon, no? Iniiwasan ang magkaroon ng inside job. Okay? So, yun lang po, no? I do hope na Ma'am Shannon ay nagkaroon kayo ng kalinawan at hanggat maaari, wag silang magkaroon ng copy, sa inyo na lang, no? Lalo naman kung di naman kayo balasubas na sila ay tataguan. Kasi kung negosyong tindahan yan, di ba pagka ayaw nyo na sa unit, gagamitin nyo na yung deposit nyo para hanggang doon na lang kayo magtitinda. And so, the sooner or later din ay kailangan nilang mag-provide ng panlock dyan kapag in-empty nyo na yung unit. At kayo naman, karapatan yung kunin ng sarili nyong padlock. Dahil iyan ay binili nyo yung padlock na personalized lang para sa inyo. Yung kung ano yung preference nyo pagdating sa safety and security. So, kaya kami, minsan, di kami bumibili basta-basta ng padlock. Mahal talaga ang padlock na nabibili namin. Lalo na ako, yung mga last time na binili kong padlock, nasa 1,000 mahigit, 2,000 mahigit. Nag-invest ako sa ganoon. No? Okay. Anyways, yun nga, no? Yun yung ating mga updates ngayon. Now, isasama ko na rin yung update dito sa ating store. So, pagtungtong po ng May, ang isa sa pinaka target natin ay agad-agad na mapabutas na itong kabila dahil gusto na natin na maayos yan at mailagay na doon yung mga dapat na mailagay doon at malagyan na ng dapat na mailagay dyan, no? Tulad ng pagdadagdag at pagsasaayos ng ating mga items na ini-stock like bigas, alak dahil magdi-dealer tayo ng alak at soft drinks, and also ang ating dishwashing na umaatikabo. So talagang ang laki po ng ilalabas na pera sooner or later pag naayos na yan. And then, another thing is, we do hope na hindi matatapos ang May na makabili na kami ng 2-door chiller. Oh, di ba? Alam nyo guys, hindi, napakatagal ko ng pangarap yan. Halos lahat na yata ng kasari ay meron yan. Pero napapansin nyo, tahimik lang ako at hindi ako masyadong nag-aano dyan. Kasi, tulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi ko kailangang sumabay sa uso or sumabay sa kung saan mang bagay-bagay na nangyayari basta-basta. Hanggat hindi kailangan ng negosyo, hanggat hindi pa hinihingi talaga ng negosyo, demand ng negosyo na gawin ko or bilhin, hindi ko gagawin. But it is the right time na talaga na gawin na natin. So kaya pinaka-target, hopefully, nagdadasal lang Mami Park na before end of May ay makabili na tayo ng 2-door chiller, upright refrigerator. Yan, para lahat na ng mga soft drinks and refreshments na dinedemand, halos almost 100% na dinedemand ng ating mga customers ay mai-provide na natin ng mabilis at malamig. So, Mami Park, meron kang dalawang upright, upright 2-door, enclosed, ano ba tawag dito? Ref. Yes. So, kapag ka po nakabili na ng chiller, yung isa po dito, yung ito po, yung Eurotech, ang tibay-tibay niyan guys, ang tagal-tagal na. Ayan doon pa ako sa dati niyan. Binenta lang yan sa akin ng kapatid ko, na dahil wala naman siyang mailagay na laman. Sayang. Binenta niya sa akin yan, 10,000. Bili niya ay nasa almost 20,000 din. Tagal na. At napakatipid sa kuryente talaga niyan, promise. So, yan ay ililipat natin kay Lola Park. Kasi nakita nyo naman, napaka-jutay ng
ng rep ng Lola Park nyo, pang personal lang talaga yon, di pang business, basta-basta. So, ilalagay natin yung isa doon para magamit niya at mag-level up din siya ng paglalagay at pagpo-provide ng mga soft drinks and liqueurs. Yan. Alam nyo, ang dami nang nag-aabang talaga. Hindi naman sobrang dami, but may mga ilan-ilan na dahil alam na nila na ako na yung nakakuha ng unit doon and alam na nila na ako ang magbubukas ng panibagong tindahan doon. So, happy lang kasi maganda yung maganda yung na-build up mong customer and between customer and seller relationship sa mga customers. So, kapag kami bago sa iyo, handun sila to support you, di ba? So, yun lang ang masarap doon. Talaga naman. Sabi ko sa inyo, mahalaga customer service eh. Kasi kahit saan kayo makarating, pag nalaman nilang sa inyo yung establishment, susuportahan kayo. Not 100%, but dadating tatangkilikin kayo. So, kaya kailangan, laging customer service, pinagtutuunan nyo ng pansin, no? Pagdating sa paghahanap buhay. Kasi, time will come na magdudulot ng maganda yung ganyaang pag-uugali nyo. O, si Mami Park, di ba? O, sino mag-aakala, di ba? Ang ganda ng natin. Ang ganda ng ginawa natin sa ating negosyo. And, yun nga, and there might possible din, nag-usap kami ng Daddy Park kanina na meron ako sa kanyang ipagagawa kasi marunong si Daddy Park nga na gumawa ng shelves at bumili siya talaga ng gamit, investment niya. Sabi ko, babayaran kita Daddy, kahit materialis ang akin, babayaran kita ng labor. Nagpapagawa ako sa kanya ng shelves na, kung aware po kayo doon sa mga supermarkets na merong ano ba tawag doon? Baggage counter. Tapos 'di ba, steel matting lang yung mga baggage counter nila. Doon sa iba, yung iba talagang kahoy, makapal na plywood. Pero karamihan, steel matting at saka angle bars lang ang mga sa baggage counter, di ba? So gusto ko magkaroon ng ganon, yung square talaga, tapos medyo mataas. Kasi, bala ko, iyon ang gawin kong display ng mga chicherya. Para hindi kami nahihirapan dito sa mga chicherya. Kasi guys, marami kaming chicherya sa totoo lang. The problem is, hindi siya namin ma-display basta ng todo-todo lahat. Paunti-unti lang ang labas. Kasi nga, hindi kasya. Kaya nasa likod. Kita nyo naman yan, kung bumili kami bundles. Hindi na po pwede dito ang isang bundle lang ng pillows, isang bundle ng na basta-basta. No, hanggat maaari, kailangan tigda 2 bundle, meron ka for a month. No? So, yun. So, kaya yun yung gusto kong ipagawa sa Daddy Park na shelves. And para na rin, baka kung magbabawas kami ng isang shelves dito, madala sa Lola Park. Or kaya naman ay dahil mababawasan na ang iba naming mga hanash dito sa loob ng store, syempre maiuusod-usod na namin. Magkakaroon po kami ng major, paano ba yun? Major organization dito. Yan. Dahil babaguhin po lahat ng forma. So, I just do hope na magawa ko ng maayos yan at maiayos. Kasi ang idedependehan din namin dyan ay yun nga gusto kong lalagyan ng chichirya na mas maraming mga square para mas maraming klase ng items na mailalagay. Mga klase ng chichiryang mailalagay. And also yung aming gustong bilhin na 2-door chiller para sa mga refreshments, para sa mga liqueurs and drinks. So, nagkaroon na din ako ng, kinausap ko na din ng Snow Joe. Kasi si Snow Joe po ay pahihiramin niya ako ng enclosed na chest freezer. Parang yung katulad ng dating chest freezer nila. Pinamimili niya ako if I want na glass top or enclosed. So, sabi ko, alin ba yung mas matipid sa kuryente? Sabi ko, kung ano yung available, okay lang. At lalagyan natin dun sa likod kasi nga para malagyan natin ng yelo. Nang hiram ko yung Snow Joe, paglagyan lang ng yelo. Hindi. Kasama na din doon ay ang pag-i-stock natin dahil mag-a-additional stock tayo ng ice cream kay Snow Joe din. This because si Lola Park nyo, syempre, lalagyan din natin yung kanyang store ng Snow Joe. However, hindi na natin kayang maglagay pa ng additional na chest freezer doon, no? Dahil ang bala ko doon ay Selecta and Ace Ice Cream. Yun ang bala ko doon. Hopefully, na maka-apply agad-agad kay Selecta. Yun ang ko, kahit yung maliit lang ni Selecta. Kasi yung hinahanap din sa akin yun sa totoo lang. So, all in all yan, kapag ka nagkatagumpay tayo dyan, 3 ice cream ang ating i-carry. No? So, alam nyo, katotoo lang, lahat yan malakas. Walang mahina sa ice cream namin. Snow Joe man yan or Ace Ice Cream. Di ba no? Sa totoo lang. Ngayon, ang tanong na lang, kung sino ang lagi kong o-orderan para magkasya kami lahat dito. Lahat dito. Kasi si Ace, nagagamit niya si Snow Joe. Si Snow Joe, dinidisplayan ko idinidisplay ko kay Ace. So, gamitan silang dalawa. Kaya nga sabi ko nga,
walang dapat magalit at magselos sa dalawang ice cream na kinikerry ko na yan. Kasi parehas nilang pinakikinabangan ng isa't isa. Kahit si Ace, alam nila yan. Kaya kahit nakikita nilang may display ako ng Snow Joe ice cream dyan, hindi sila pwedeng magalit. Why? It is because yung mga stock ko ng mga kahong-kahong ice cream na hindi kasya dyan sa chest freezer, nahandon kay Snow Joe. Oh, di ba? Minsan nga si Snow Joe na nag-adjust, hindi mo na makaka-order kasi nandun yung mga ice cream pa na kay rami-rami. So, ganun lang yun, no? Give and take, relationship, charot. So, yun yung mga updates ngayon. And, also, meron akong, dalawang dishwashing liquid na brand na i-carry this coming May and June. Ang, hopefully, pinaka bonggang-bonggang, promotion ko niyan ay June. So, wait lang tayo. And excited ako kasi doon ay pwede na akong kumuha ng mga resellers, no? Ang kagandahan kasi established na yung name, yung brand name at yung quality. So kaya madali na sa akin talaga siya i-promote or paano ba yun? Ibenta sa tao, no? At ang target natin yan mga aspiring resellers, no, na sila ay gusto nilang kumita. Yan. So that would be on May and first to second week of June. So, halos sabay-sabay talaga sa May mangyayari ang lahat. So, kaya talagang I'm hoping na sana ay matapos na yung kay Lola Park para habang inaasikaso ko din para bago ko maasikaso tong aming extension, yung kay Lola Park ay na-establish na at yung sistema doon ay na-implement na napapatupad na, no? So, ayan, no? So, hindi muna ako magsha-shoutout, guys. Magsha-shoutout ako maybe bukas, no? Puro shoutout lang ang gagawin ko at ang mga at ang mga comments at tanong nyo ay aking babasahin. So, I do hope kung magsha-shoutout ako, si Lola Park din nandito na para kayo ay mabati niya ng personal, no? So, meron akong gustong batiin dyan, sadya kong hindi binabati kasi ang gusto ko, si Lola Park ang bumati para sa inyo, no? Nababasa po namin ang inyong mga comments. So, maraming salamat. Nga pala, guys, isa pa pala na pwede kong ma-share nga pala update, dumating na yung aking pang-umaga na, bumalik na yung aking pang-umaga na tindera. So, 'di ba po, nabanggit ko sa mga vlogs na wala na naman akong tindera dahil hindi nagpasok dahil nga broken hearted. So, I got to talk to her daughter, bumibili kasi dito, and then sabi ko, asan ang mama nyo? Ano ginagawa? Ganyan. So, sabi, andun nga lang daw sa bahay. So, buti na nga lang daw, hindi rin niya kinonsider mag-apply sa iba. Kasi hanggat maaari nga, dito yung prefer nila na place, yung malapit lang. So, bumalik siya, and yun, kaya may tindera na tayo pang umaga, no? So, nag-post nga ako sa mga groups tapos may isang groups minsan nakakatawa pa, Lumina group pa binabash ako sa 200 na pasahod. Hindi naman nila naiintindihan yung sitwasyon, hindi naman nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng 200. So, syempre, simulaan lang pa yun, di ba? Paano lang yun, yung kumbaga ba, habang tinitraining, under probation, kung matinong magtrabaho, edi mag-i-stay at i-raise natin. Minsan talaga maraming makikitid ang utak at di nakakaintindi. At para kasing may iba pa sasabihin, kung hindi mo kaya din lang magpasahod, ikaw na lang ang magtinda. Nakakatawa, di ba? Yung mga napaghahalatang mga wala namang negosyo, no? Alam niyo kung anong mga negosyo? Nagtitinda ng ukay, mga post, mga ukay, kasi tinitingnan ko yung mga profile So, there is no knowledge about business, what's going on na kapag nagpapalaki ka. Ganun talaga, pag nagpapalaki ka, kung ano pa lang ang kakayanan, saka ka mag-boom sa mga tindero mo, sa mga tauhan mo, pag may kakayanan ka na, itaas mo na, 'di ba? I-raise mo na pag may kakayanan na. Hindi yung kasi naghahari muna ka sa negosyo 'di ba? Baka ako minsan sasabihin niyo yung mga naa-applyan niyo na medyo mataas ang sahod, baka hindi naman nagtatax 'yan. Baka hindi nagtatax yung iba diyan. Dahil mahiya naman sila. Wala silang gastos. Natural lang na magtaas sila ng pasahod, 'di ba? Ang Mami Park, nangungupahan, nagtatax. Ano pa ba? Ang daming gastos, no? So, kung anong kakayanan ng negosyo? Kasi, syempre, ipapasok ko muna yung kwenta na masusustain kami ng negosyo at masusustain din, syempre, ang business expenses. Kaya kung ano ang kakayanan, doon muna. Ika nga, pag maiksi ang kumot, mamaluktot. Kapag okay na, saka ka
mag-share ng blessings. Ganun lang kasimple. Ikaw ba, Jai? Po. Rereklamo ka ba sa 200? Dito. Siyempre, hindi naman 200 sahod mo eh. Hindi naman talaga, dahil wala na, sa totoo lang, si May lang yung sinimulan ko na ganyan. Kasi nga nadala ako guys, di ba, alam niyo naman yung nangyari. Di ba, yung meron ako mga tindera, 7K, 8K, ni 9K, tapos, walang, walang nangyari. Pasaway. Tapos, yung isa, 9K, tapos ni-raise sa 15K with benefits pa, nagpasaway din. O, saan ako lalagay, di ba? So doon na tayo doon sa yan muna, pagtiyagaan mo. Kung matyaga ka talaga sa trabaho at gusto mong matuto, sige, pagtiyagaan mo yan. And then, pag okay na at deserving na, i-raise na natin. Di ba? Ganun lang naman 'yun. And shout out nga pala sa kay Ace Ice Cream. Meron akong keychain na napanalunan. At kanina ay may palaro rin si Ace Ice Cream. May napanalunan akong t-shirt na white na baka Monday mabigay na sa akin. And then, bigay ni Ate V, nila Kuya Joseph, ang, ano tawag sa sombrero na to? Waway? Etong ganitong sombrero na green. Sabi sa akin, Madam, may bibigay ako sa'yo. Kasi sabi ni Ate V, kasi may dineliver silang kulang nila na delivery. Niya, ayan o, Madam, sa'yo na lang. Di mo ako mahilig sa green. Ayan, di ba? In fairness, ang ganda rin. Init, ano? Bye!